Okay mga kapatid, may panonoorin na naman tayo galing sa ating Pinas News Insider. Nasa description niyan, i-subscribe niyan dahil nag-ahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Hatid po sa inyo ito ng Fiber ni Juan. Internet na mabilis at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Mga kapatid, eto na, simulan na natin. Ay, saan ba yung intro ko? Intro! Okay. Anong meron dito? I-play na po natin mga kaibigan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang sadyang totoo talagang katagang. May araw din ang mambubudol. Ang karma ay hindi natutulog. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay siya ring babalik sa iyo. Matapos ang ginawang panggigipit sa mga Duterte na halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte at hindi pa nakontento. Tila sa pilitan pang dinala sa ibang bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko at mahatulan sa dayuhang hukuman. Sadyang tila digital talaga ang karma matapos manalo ang inendorsong kandidato ng alyansa ni Marcos Jr. Ay mukhang tila halos lahat ay nag-iba ang ihip ng hangin at di umano'y bumaliktad na. Tila nilaglag na at tila bagang iniwan na lang sa ere. Siguro iniisip ng mga natalo, anak ng teteng naman kasi, bakit kasi pag nangangampanya to, inaatake yung mga Duterte? Kasi yung mga kandidato na yan ng alyansa ng Bagong Pilipinas, ayaw kasi nila yung bumabanat, no? Mangangampanya lang sila pero walang kasamang banat. Ang ginawa ni PBBM, may pasuka-suka effect pa siya, na binalikan naman siya. Di ba? Ganyan ho sana, wala na lang ho sanang banatan, wala na sanang tirahan. Although tayo medyo nagdududa ako kay Bam Aquino tsaka kay Kiko kung paano nanalo Sinuka na yan dati, bakit ngayon nakapasok? Kung totoo man nga, talagang nakapasok sila, ang pagkakaalam ko na dyan, hindi sila bumabanat sa mga Duterte. Kung walang dayaan baka ang tunay na dahilan hindi sila bumabanat sa mga Duterte. No? Kahit sinusuka na yung mga dilawan, kita mo naman, nanalo pa. Hindi kasi sila tumitira sa mga Duterte. Ang ginagawa ni PBBM habang nangangampanya, bumabanat sila. Kaya ngayon, binalikan sila ni BP Sara, nag-apoy si BP Sara, laglag silang lahat. Kahit wala po si Tatay Digong. Diba? Ganun ho ang nangyari, kaya kalma. Hindi tuloy sinipot, no? Sino lang ba yung pumunta? Sino lang yung pumunta? Si Lito Lapid. Di si Lito Lapid lang ang mabibigyan ng budget. Hindi. Ewan ko. But itong mga to, hindi pumunta sa mga Thanksgiving. Doon pa lang nanalo na tayo. Wag na tayong didikit dyan. Baka maging betlog na naman tayo. Okay, tuloy muna tayo mga kapatid. Panoorin natin ito. Tapos nitong inisnabat hindi sumipot sa isinagawang alyansa Thanksgiving dinner ng senatorial-elect na dinaluhan ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang senator-elect lang ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. ang sumipot sa isinagawang Thanksgiving dinner ng koalisyon kamakailan lamang. Sa kabila nito ay hiniling ni Marcos Jr. na isantabi na politika. Tila lumalakas ang ugong-ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng alyansa para sa Bagong Pilipinas ang senatorial slate ng administration. Base ho sa ating naririnig, mukhang nagkaroon ng tampo-tampo itong mga alyansa po ng Bagong Pilipinas. Biriin mo, nanalo tapos hindi ka man lang inatinan ng Thanksgiving. Adoy. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidate na naiproklama na ng Commission on Election kamakailan lamang. Dapat itong mga to, naggagamitan lang talaga, no? Base lang sa opinion ko, talaga naggagamitan lang sila Dapat pinuntahan nyo pa rin kahit papano pinagtanggol kayo ng alyansang Bagong Pilipinas na yan. Diba, sipag-sipag mangampanya, presidente nangangampanya para sa mga senador niya. Manalo matalo, dapat nandiyan kayo para sa Pangulo.
O asan na sila Pacquiao at yung mga iba pa? Bakit hindi kayo pumunta dyan at bigyan ng pagkakataon na magpasalamat pa rin? Yung mga nanalo sa inyo, bakit hindi kayo pumunta sa Thanksgiving? Di ba? Patunay lang yan para sa aking kasi mahalagang bagay na kakalma muna, kalma. Mahalagang bagay na dapat pumunta kayo dyan sa Thanksgiving ni PBBM. No? Nagpaganyan siya Ibig sabihin, tara punta kayo dito. No? Magpasalamat pa rin tayo kahit papaano may nanalo, may nakuha. Ganun talaga. Kaso may nanalo sa inyong aliado ninyo pero walang pumunta. Yung kapatid mo hindi ka pinuntahan. Ouches. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid na siyang tanging dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Marcos Jr. Pero susundan natin buti pa to kahit papano may utang na loob, no? Pumunta, no? Yung iba, hindi naman natin sinasabing walang utang na loob. Sana naman po dumalo kayo kahit papano. Sila Abalos, di ba? Sino pa ba? Basta lahat sila Ping Lacson, si Villar, kasama rin naman si Villar kahit in-endorso yun. Di ba? Dapat pumunta kayo dyan. Ang problema, hindi sinipot, presidente. Sabi siguro, ayoko nang pumunta dyan, ayoko nang sumama dyan. Pagka pupunta ako dyan, masisira pangalan ko Siguro lang sa aking opinion. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyong publiko. Pero maski si Marcos Jr., inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. Wish we had better results, but we live to fight another day. Now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these. Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo sana ng kanyang alyansa. Kabilang na ang pagkalas ng kanyang kapatid na si Senatorial-elect Amy Marcos mula sa alyansa sa gitna ng kampanyahan. Gayon din ang paglalim pa ng sigalot sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na kalahati ng kanyang unit team nung tumakbo sila noong 2022 at pag-endorso ng Vice President sa kanyang kapatid na si Amy Marcos at isa pang miyembro ng alyansa na si Camille Villar na mas lalong nagpalabo kung sino-sino nga ba ang tunay na magkakakampi. Pinag-isipan o pinagplanuhan ng lahat ng detalye sa Thanksgiving party dahil pati pangalan ng mga cocktail na inihanda ipinangalan sa mga tumakbo sa ilalim ng alyansang nanalo man o natalo. May mga nanalo na talo pero hindi pa rin pinuntahan. Dapat pumunta kayo mga sir. Ang masaklap sa kabila ng paghahanda ay hindi dinaluhan at tila inisnap pa ng kanyang mga senatorial-elect maliban kay Lito Lapid. Mukhang laglaga na ito to the max. Hindi ba't nakakahiyang Pangulo even in his so-called Thanksgiving bash with his alyansa, hindi sa sinipot ng kanyang mga nakasama maliban kay Lito Lapid. Akala ko ba malakas magpanalo yung si PBBM, di ba? Sabi ng ganon. Nung eleksyon 2022 ba yun? Tama? No, yung unit team, no? Kung di dahil daw kay PBBM, hindi mananalo si BP Sara, mga ganyan. Huwag niyong sabihin na si BP Sara ang nagpanalo kay PBBM, mga ganyan, no? Kasi malakas daw talaga ang mga Marcos. Kung malakas ang mga Marcos, bakit ganyan ang nangyaring resulta sa halalan? Tapos, bukod pa dyan, after ng eleksyon, manalo matalo, isa lang ang pumunta. Kahit dalawa pa yan o tatlo, dapat kahit papano, lahat pumunta. No? Wala Mukhang ayaw na nila dumikit, ano? Ano kayang nasa likod ng ng mga pangyayaring ito? Bakit kaya si PBBM, pakiramdam ko, opinion lang naman, no? Bakit kaya napaka-weak, napakahina niya? At pakiramdam ko nga talaga tamang sinasabi ni Madam Amy na hindi siya yung nasusunod. Kasi nga, yung mga desisyon parang sa akin lang naman, no? Parang abnormal yung mga desisyon.
Gaya ho ng mga bigas-bigas, gagawa ng paraan yung mga bigas-bigas. Hindi pa pwede kasi election pala, bawiin muna. Tapos yung ngayon na lang ulit, no? Tapos yung diskarte ng bigas, iba. Kung pupondo kayo sa pagpapababa ng bigas o aangkat kayo sa iba, etc., hindi naman ho maganda yun sa mga magsasaka natin. Kawawa naman po yung mga magsasaka. Kung bakit ko ho inuulit-ulit ito, sana ituon nyo na lang po sa mga magsasaka natin. Para naman kahit papano, mas ganahan pa sila. Pakonti ng pakonti ho yung mga magsasaka natin. Yung ibang mga anak ng mga magsasaka, ang gusto mag-engineer na lang. Hindi na nila ipinagpapatuloy yung mga dating tatay, gawain ng mga tatay dati. Hindi na nila namamana yung mga magsasaka. Ginagawa nila, nag-i-engineer, iba ang gusto nilang kunin. Sa bagay, meron naman silang i-hire ng mga magsasaka. Kaso kahit yung mga yun natatamad na. Dahil yung palay, grabe, napakamura ng binibenta. Tapos yung ibibenta sa merkado na, ang mahal-mahal. Wow, laki patong. Diba? Kaya, para sa akin, bigyan ng pansin itong mga magsasaka natin, bigyan ng malaking pondo at dun magsimula, baka may pagbabago. O hindi naman kaya, mas gumawa pa ng ibang paraan. Kaya bang masustain yung ginagawa nila na pagbaba ng bigas ngayon, doon lang sa kadiwa ba yun o kung ano mga kadikadiwaan na yan? Kaya ba yan mapanatili sa loob ng 3 taon o habang buhay? Sa tingin ko, hindi. Dapat gawa ng paraan sa agriculture. Sige, tuloy muna tayo. Hindi katulad kay FPRRD, ngayon na araw-araw dinadalaw, sinusuportahan at pinaglalaban kahit saan pa man at kahit na pagdating sa daheg Netherlands. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi sumipot ang alyansa slate ni Marcos Jr. maliban kay Lito Lapid? Tila narito ang dahilan na siyang ipiniliwanag naman ni Butch Ruiz Baliaw sa kanyang official Facebook post online. Mga tagay ng talunan ang cocktail menu na naiwan ng rehistro. Ito na siguro ang pinakamasayang menu na hindi nila binasa bago i-print. Sa Thanksgiving na alyansa para sa bagong Pilipinas, inihain ang listahan ng mga cocktails na ipinangalan sa kanilang Senate slate. Problema lang, may mga pangalan dito na nilampaso ng boto at hindi na sumipot sa party. Ang totoo nga, si Supremo lang sa mga nanalo ang dumalo sa pagtitipon. Ang mas nakakatawa, hindi man lang naisip i-revise ang listahan at teka na saan si Amy Marcos ang endorse ni Inday Sara. Malinaw, kahit sa cocktails may gulo ang alyansa. Tara basahin natin ang mga inuming may tamang-tama. Pero Biruin nyo. Amy Marcos, kapatid. Bakit ayaw niya yung diskarte ni PBBM? Pansin nyo, di ba? Alam nyo, Mr. PBBM, dapat mas makinig kayo sa kapatid nyo. Kadugunin nyo. Susundan ko lang ho kasi sabi ni Madam Amy, ang nasusunod na ngayon si Romualdez at saka yung asawa si Madam Lisa. Ngayon, kanino ka makikinig dyan sa kadugo mo na halos isinuka na rin yung alyansa mo? Muntik na matalo yun si Madam Amy, di ba? Last 2 minute. Last minute na lang pero nakapasok pa rin. Ganun kalakas ang BP Sara, di ba? Naidagdag. Diba sa Duterte, sige ito, dagdag na lang natin to total. Di nakapasok. Ngayon, nanalo na. Dapat kalimutan na, pero hindi pa rin pumunta si Madam Amy. Ayaw pa rin niya, no? Dapat kasi, mahal na Pangulo, dapat yun na lang ho tinignan ninyo, no? Sana dito na lang tayo kay Madam Amy, o kaya magpatulong ka sa iyong kapatid, na tulungan mo ko. Iniipit ako nitong dalawang ito. Ano kayang gagawin ko? Anong pwede kong lusutan? Ganyan, no? Doon ka sa kapatid mo, huwag ka dyan sa mga walang ginawa kundi sirain itong Pilipinas. Tuloy ho tayo, no? maling timing, Ben Hurricane Abalos, parang bagyong di naman dumaan sa radar. Maingay sa simula, pero biglang nalaos. Malakas ang tama sa umpisa, pero hangover agad sa bilang ng boto. Wala si Abalos, no? Kala niya mananalo siya eh. Wala na, no? Di na natin nakikita yan, mga kapatid. Diretso na muna tayo kay Sir Banat Bay. Dito. Ito na yun eh. Huwag kang yung sarili mo lang pag-usapan mo. Huwag kang nangingialam sa iba. Ay kasi yung mga Duterte, tuloy-tuloy lang eh. Palakas sila ng palakas, ikaw pahina ka ng pahina, tas mandadamay ka ng iba. Ano ka
ka ng wewe, oh. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin. Tama rin naman. Bakit? Trabaho ba ni Duterte yan? Vice President, trabaho ba niya yan? Hindi. Ikaw lang may trabaho niyan. Ang Vice President never trabaho niyan. Magsilbi sa taong bayan o kasi ikaw may control ng executive eh. Hindi naman pwedeng mangialam si VP Sara Duterte doon. Trabaho mo yan. Alam mo naman ang trabaho ng Vice President, mag-antay lang na mawala ka. Hindi totoo naman di ba? I mean, ang Vice President, nag-aantay lang yan. Kung sakasakali may mangyari sa Presidente, sana. Sana kung may mangyari, tsaka siya papalit. Sorry mali lang yung pagkagamit ko ng words. Mali lang ang pagkakamit ng term. I mean, kung papalit, kung may nangyari, siya ang papalit. Yun lang naman, ito pangkalahatang trabaho ng Vice Presidente hindi lamang kay Marcos ito Pangkalahatan, ang trabaho ng Vice President, pag nawala ang Presidente, pagka baldado ang Presidente, kung ano man ang nangyari sa Presidente, papalit ang Vice President. That's the only job of the Vice President. Nothing else, nothing more. Kasi sabihin mo, dadamay mo ngayon ng dapat di kami nagbabangayan para intindihin namin ang mga mamamayan. Hindi, ikaw lang. Walang damayan, trabaho mo yan. Parang may connection doon niya sa sinabi ni Manang Claire. 'Di ba? Kaya daw nauudlot. Base lang sa pagkaintindi ko naman, no. Kaya daw nauudlot kasi daw maraming naninira kaya hindi daw nauudlot daw or mabagal yung paggawa or pagtatrabaho nila in short, no. Ano naman ang kinalaman ng paninira? Puntik nga sinira-siraan nyo nga si VP Sara. Pero patuloy pa rin na nagtatrabaho yung kanilang mga tauhan sa Office of the Vice President. Kayo, binalikan lang naman kayo kayo ang nangunguna. Kung hindi nyo binanatan si VP Sara at ang mga Duterte, hindi sana kayo magkakaganyan. Wasak-wasak yung mga damdamin nyo tuloy, no? Hindi, malaki naman sweldo mo. Alam mo, si Auntie Claire, hindi yan tatayo dyan. Sa akin hindi tatayo yan dyan kung hindi malaki ang sweldo. Yun lang ang nakikita ko dyan. Hindi mo na kaya? Bumaba ka na kung hindi mo na kaya. Si VP Sara Duterte na. Tama. Bumaba ka na. Hindi, mas maganda po yan, aming Pangulo. Matutuwa ang taong bayan kung ikaw ay kusang bibitaw at itigil mo na lang yan. Yun lang ang sa akin. Hindi totoo, di ba? Kasi parang pagod na kayo, hirap na kayo, hindi nyo na alam gagawin ninyo. Di paubayan nyo na lang sa business. Mas madalas nga yan, nakakamot ulo Kamot ulo lagi. Presidente. Ito kasi ang problema dito kay Marcos Sobrang kitang-kita mong mahinang nilalang talaga ito, mamang to. Mahina talaga. Wala siyang nagawa. Nga sabi ko nga ulit, hindi ako magsasawa, no? Kahit paulit-ulitin natin ito, yung iba nabibingi na, yung flood control. Lagi niyong tatandaan yan, malapit na naman po yung tagbaha. Malapit na naman siyang sisisihin ng mga mamamayang Pilipino. No? Wag lang pagtatakpan yung balita na may mga bahana naman, baka pagtakpan. If you're the president and may nakita kang mali o kakulangan, hindi ka naman dadami ng iba. Hindi problema. Hindi. Bakit si Pangulong Duterte noon? Ang dami din namang may galit sa kanya pero kita mo nagtatrabaho. Pandemic, hindi tayo pinabayaan. Maraming mga ugok na galit po sa Pangulong Duterte noon. Sinisiraan siya. Yun, nakita nyo ba yung Dolomite Beach? Sabi daw, pangit daw yung Dolomite Beach. Pag nalangap daw yung cancerous. Okay na you all. Sira ulo, sino pa namang kakain at lalanghap ng Dolomite Beach? Lagi natin sinabi yun noon, di ba? Lagi natin sinabi noon. Alam mo, hanggat may makikita silang pwedeng ibato sa Duterte, ginagawa nila. Pero pinaganda pa rin ng Duterte ang Dolomite Beach. At din, north to south, mga tulay, ginawa ang ganda. Lisensya mo nga dyan bunutin mo, tinan mo, 10 years. Ayaw nyo nun? Naknang teting naman kayo. Wala Puro kasi nakapikit. Gapiranggot na nga lang ang utak, hindi pa ginagamit. Ay, nako. Yung nasasabi mo, hindi kasi nag-aaway-aaway problema. Hindi. Dapat isa lang yan. Ayusin ko yan. Sigurado yan. Bukas na bukas, maayos na. Ganon. Wala, kasi week to babae pa yan VP Sara, babae pa yan. Kita mo, ang dami nagmamahal. Imagine mo yung 32 million. Inaaway mo ang Duterte, hindi mo alam ang taas ng boto. Tapos si Tatay Digong, trust rating 80% ng mga bumoto. 80%, tama, 80%. Trust rating, bumaba man, natapos ang kanyang termino, mataas pa rin ang grades niya.
Tapos ginaganyan ninyo, di magalit ang taong bayan sa inyo. Kaya nga, siraulo lang po ang kakalaban sa mga Duterte. Yun lang po ang sa atin dyan. Dahil nga, kung ayaw nyo sa Duterte, isa lang ang ibig sabihin nga, di ba? Kukurakot ka. O hindi naman kaya, wala ka sa tamang pag-iisip. Ba't ayaw mo sa Duterte? Ang ganda-ganda ng ginagawa para sa bayan. Minumura yung Diyos eh. Hindi minumura yung Diyos. Ang Duterte, sinasabi niya, yung Diyos ninyong mali. Pero may Diyos siya, sabi niya nga sa taas, oh. Ganun, no? Yun. At yung parte na yon, ginagamit nila yon para po mapasama lalo ang mga Duterte. Pero kita nyo, yung mga ibang Katolik, mahal pa rin ang mga Duterte. Bakit? Naiintindihan po kasi nila ang mga Duterte. Nakikita nila ang mga nagagawa ng mga Duterte. Ganun po yun. Alam mo, ang layo nito ni kay PRRD. Kay Isko pa lang ang layo na eh. Oo. Hindi kasi si Isko, di ba? Yun yung sinasabi niya nung bakit kay Hani Lacuna, di ba, na nagka-leche-leche. Kasi ang ginawa ni Hani Lacuna, walang ginawa kundi sisihin yung past administration. Oo. Instead na, oy, ikaw na nasa posisyon. Oo. Gawin mo na yan. Ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa napagpatuloy. Ganito rin yan. No? Kunyari sa China, may sigalot. Walang ibang sinisisip. Duterte. May usapan yung Duterte. Bakit hindi ka makipag-usap doon sa China? Kausapin mo kung anong problema. Kasi ganun din ang ginawa ng Pangulong Duterte noon. Kinausap po yung China. Nasa SMNI News yung kaso, tinanggal nila yung yung channel ng SMNI News, ni-report nila etc. bla 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 kung ano pa nagsasabi nila doon. Pero narinig ko doon, sinabi ni Pangulong Duterte, bakit nyo ginagawa to? Mahina lang naman yung bansa natin. Nag-usap po sila ng maayos. Ngayon, dapat ikaw presidente ka, kung may nakita mo mga gulo-gulo ngayon doon, makipag-usap ka. Hindi ang wik-wik mo, puro ka na lang sat. Dating administrasyon, bla bla bla. Wala eh. Kung may nakikita kang mali sa administrasyon dati, aksyonan mo ngayon. Hindi yung puro kasisi. Yun lang ang sa akin. No wait sa Pangulo kung ako sa inyo. Bukod sa bumaba na kayo, hindi, wag na lang kayong bumaba. Kung ayaw nyo, dyan lang kayo sa pwesto ninyo, gumawa kayo ng mga mabubuti. Sa tingin ko, naiipit nga to eh. Kung lang naman, totoong gumagamit siya, baka kasi magsumbong si Madam Lisa at saka si Tambaloslos. No, baka magsumbong sila kung hindi sumunod to. Kung ayaw mong sumunod, isusumbong ka na lang namin na totoong gumagamit ka. Pag nangyari yon, ibig sabihin pumapalag ka na. Maiintindihan namin kapag ka may mga napatunayan itong mga sila Tambaloslos, sila Madam Lisa, meron silang ilabas laban sa'yo, ibig sabihin pumapalag ka na. Nagiging matapang ka na. Gusto mo na sanang kumalas, kaso ang problema, naiipit ka dyan. Yun lang ang nakikita nating sitwasyon, opinion lang ho natin ito. Kumbaga, vision ba na nakikita natin na baka ito yung dahilan kung bakit hindi ka makakalas. Yan ang masakit, ano? Parang nagagamit ka lang na ang talagang may mga gustong maupo dyan, yung mga sakim. Biruin mo, dati nga si Pangulong Duterte, hindi nga natin nakikitang nangingialam ang asawa eh. Nakita nyo ba na nangingialam yung asawa? Nakita nyo ba na umi-entra lagi yung asawa niya? Hindi eh. Wala nga ako nakikita noon na nangingialam yung asawa, nagsasalita yung asawa, pinapa-interview si Madam Hanilet, walang ganun. Ngayon lang nakikita ko madalas umiepal yung... Hindi na tayo magpapabudol, kaya kung ano man ang sabihin nitong Pangulo na ito, no choice tayo. Maghintay tayo ng mga susunod na taon. Palike po ng ating video. Maraming salamat. Suportahan lagi natin ng Duterte dahil ito'y matino.